Welcome po sa ating talakay ngayon sa gabing ito. Ako yung lingkod, Jonathan TV Vlogs, na nagsasabi ng katotohanan at hindi po kasinungalingan. May kasabihan po tayo, "My people are destroyed for lack of knowledge." Oseas 4:6. Ang topic po natin for today is mayroon bang mga apostol na ipinalangin ang mga patay? Samahan niyo ako mga kakuya sa gabing ito pagkatapos po ng ating panalangin. Siya ay Diyos. Prayer to Saint Michael for protection. Saint Michael, the Archangel, help us against the evils which threaten the salvation of our souls. Guide us to build up our spiritual life and assist us the means of obtaining graces, virtues, gift, and Holy Spirit, the sacraments which keep us in holy state at all times. Saint Michael, place your sword at my door and at the foot of my bed, in front of my car when I drive, and by my side when I walk, and guard and protect me against all evil and all temptation. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Welcome po sa ating talakan ngayon. Ako yung lingkod, Jonathan TV Vlogs, nagpabalik sa gabing ito. Ang ating topic ngayon ay may apostol ba o mga apostol na ipinalalangin ang mga patay na, dahil po marami po ang nagsasabi sa ating mga kaibayo sa pananampalataya na bakit pa ipinalalangin ng mga Katoliko ang mga patay na. Ito ba ay may basihan or biblical ba ito na babasa sa Biblia? So, dito, mababasa tayo dito sa si San Pablo, no? Ipinalangin ang patay na si Onesiphorus, na mababasa natin dito sa 2 Timothy 1:16 hanggang 18 sa National American Bible. Ito ang ating mababasa. "May the Lord grant mercy to the family of Onesiphorus, because he often gave me new heart and was not ashamed of my sins. But when he come to Rome, his property searched for me and found me. May the Lord grant him to find mercy from the Lord on that day. And you know very well the service he rendered in his Ephesus." Sabihin dito mga kaibayo natin sa pananampalataya, wala naman dyan si Onesiphorus na patay na. So, dako naman tayo dito sa commentary of the New Testament. Use the Old Testament. Ito ang kanyang commentary sa page 580. "Onesiphorus is unknown. He must have been a member of the Church of Ephesus, where his family still resided. The expression of St. Paul convey the expression that the generous person what did at the time he wrote." So malinaw dito sa San Pablo talaga ay pinalalangin na ang kanyang kanyang kaibigan si Onesiphorus, no? Isang patay na ay kanyang ipinalalangin, no? So ayon sa ating pananampalataya, sa ibang pananampalataya, no, ay bawal daw ipinagpapanalangin ang mga patay na. So dito, mabiblical po ang ating nababasa na talaga si San Pablo at ipinanalangin na si Onesiphorus na kahit patay na ito, no? Nababasa din natin dito sa commentary on the New Testament, no? So dako naman tayo, baka sabihin ng mga ibang sikta na San Pablo lang, no? Pero dako naman tayo dito sa San Pedro na mayroon din po siya pang ipinalangin, no? So dito, pinalangin din ang kanyang disciple na si Tabitha. Mababasa natin dito sa Acts 36:37, 4 sa National American Bible. Ito ang ating mababasa. "Now in Joppa there was a disciple named of Tabitha,
which translated means Dorcas. She was completely occupied with good deeds and thanksgiving. New sources the day of Zippis sick and died. So after washing her, they lead her out in the room upstairs. Peter sent them all out and knelt church and prayed. Si San Pedro lumuhod at humarap sa bangkay ni Tasiba. So dito napakalinaw na talaga si San Pedro din pala, no, ay lumuhod at umarap sa bangkay ni Tasiba, no, at ipanalangin ang kanyang bangkay. So dito dako naman tayo dito sa dito din mayroon din tayong mababasa na sa Bible si Judas Maccabeus, no, nanalangin sa Diyos na yumaong mga kasundaluhan, no, at nag-aalay pa ng mga salapi at bilang handog sa Diyos para sa kanilang mga kapatawaran. No? Saan natin mababasa ito? Mababasa natin dito sa 2 Maccabees 12:44 hanggang 46 sa Douay Rheims Bible. Ito ang ating mababasa. For if he had not hoped that that were slain should rise against, it would have seemed superfluous and vain to pray for the dead. And because he considered that he who had fallen asleep with a godliness had great grace laid up for them, it is therefore a holy and wholesome, true to prayer for the dead, that they may be lost from the sins. No? Dito ang ating nababasa sa 2 Maccabees 12:44 hanggang 46. So nakakalungkot lang dahil po ang Maccabees ay tinanggal ito sa mga amang protestante na si Martin Luther. Kaya ang gamit nila na book o aklat ngayon ay 66 books lamang sapagkat kulang po ng 6 books kahit tinanggal ito. So tayo mga Katoliko, kumpleto po tayo ngayon ay nasa 73 books ang ating gamit ngayon. Sa mga ibang sikta ay tinanggal ito, naging 66 books na lang sila, no? Kaya hindi po sila kumpleto sapagkat ang mga Katoliko ay kumpleto po tayo na sa Bible, no? Ang mga books natin ay kumpletong-kumpleto talaga sapagkat ang nagtanggal naman nito ay mga si amang protestante nila na si Martin Luther, no? Doon nag-umpisa. Kaya naging kulang-kulang na ang kanilang aral, no? Sapagkat tinanggal ito sa kanang amang si protestante ng kanang sinusundan nila si Martin Luther, no? Kaya sa atin 73 books na Bible na ating sinusunod ang mga protestante po ay 66 books lamang. Kaya mayroon tayong 2 Maccabees, no, na ating nabasa bago lang itong nabasa natin na talagang biblical talaga. No, mayroon talagang mga apostol na ipinalangin ang mga patay, lalo na po sa ating mga mahal sa buhay. At saka mabasa rin natin dito sa Sirach 7 versikulo 7 verse 33 na hindi kalimutan ang ating mga mahal sa buhay, no? So, guys, dito na lang po at maraming salamat po sa ating talakayan sa araw na ito. Napakaganda po ang ating talakayan ngayon na punong-puno ng talagang punong-puno ng bagong aral sa ating pananampalataya bilang Kristiyano, no? So, nawa guys, nawa nakapag-receive po tayo ng Body of Christ sa araw na ito. Nawa buong pamilya ay nakapagsimba at nakapag-receive ng Body of Christ. Napakahalaga po mga kakuya, no? Na sa tuwing linggo ay magsimba po tayo. Ito po ay pinakamataas na panalangin sa inang simbahan. Muli, ako po'y lubos nagpasalamat sa patuloy niyong suporta sa aking channel. Nawa, follow niyo rin po ang aking YouTube channel, Jonathan TV Vlogs, sa aking FB page, Jonathan TV Vlogs Official. No? At follow niyo rin ang aking TikTok Official, Jonathan TikTok Official. No? So, muli guys, ako po'y lubos na pasalamat sa inyo. God bless po sa ating lahat. Nawa, pagpalain nawa tayo ng makapangyarihan Diyos sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mabuhay po tayong lahat mga kakuya. Happy Sunday po sa ating lahat. Mabuhay po tayo.